Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po samahan niyo po yung lingkod mga kababayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa ayos at mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ang House of Representatives po sa pangunguna po na tinatawag na tambaluslos ng Vice President ay hindi po talaga ito susuko at hindi po papayag na hindi po magawa ang plano po nila umano na impeachment sa Vice President. Kaya po nag-apila po sila, naghain na po sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para po baliktarin daw po umano ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na majority vote po ang desisyon ng Korte Suprema, pero pagdating po sa Kongreso ay napakarami daw pong mali at hindi ayos na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Mas matalino pa po ang speaker na tinatawag na tambaluslos, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang pinaka-worst at pinaka-corrupt na institusyon sa ating bansa ayon po sa dating Pangulong Duterte. Pinaka-worst, pinaka-corrupt, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Formal nang inapila ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nagain ng motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at hindi ito pagsuway sa Korte Suprema. Git niya, sinunod ng Kamara ang lahat na nakasad sa konstitusyon sa proseso ng impeachment. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect, not to assert supremacy, but to restore balances. The House will not bow in silence. Mga kapatid, Jig Manikad po. Nakita niyo ba, katambay? Pakapala na lang po kasi ng mukha ngayon sa ating bansa eh. Magmula po nung pumasok ang binagoong Pilipinas, kailangan po maging makapal na mukha mo, lalong-lalo po kung nasa kapangyarihan ka, mga kababayan. Pakapala na lang po ng mukha. Bakit ko po nasabi? Sila po ang napakaraming corruption issue at marami pong nagpapatotoo sa ginagawa nilang korupsyon ng 3 taon. Pati po ang Pangulo mismo ang Pangulo na pinsan ng Speaker ay sinasabi pong laganap ang korupsyon sa kanyang gobyerno. Pero tanging Vice President lang po ang kanilang pinupolitika dahil delikado po sila. Lahat po sila ay delikado pag naging presidente ang Vice President. Dahil po, hindi lang po ang Vice President ang nakakaalam na talamak ang korupsyon na sila ang may gawa umano. Tanging mainstream media na lang umano. At mga trolls sa social media ang naniniwala sa kanila, kasama pa ang makakaliwa umano. Ang sinasabing mga oligarko na nakikinabang umano. Hindi po ba? At syempre nahandyan pa yung mga kapitalista yata na mga pulburon lord. Di ba? Mga smuggler lord. Magkakasama po yan. Di po ba? Kampi-kampi. Para po maghari sila at pagharian nila ang ating bansa at pagharian nila ang pera ng taong bayan. Di po ba? Sila po ang nagtatamasa at tumahawak ng pera ng bansa. Di po ba? Kaya nga po tinatawag ito na pinaka-corrupt, pinaka-worst, pinaka-rotten na institusyon ang Senado at Kamara. Ayon mismo yan sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga nila pinulitika yan. Hindi po ba? Kaya nga nila kinidnap umano at pinatapon sa ICC sa The Hague sa Netherlands. Dahil po sa dami ng nalalaman ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, si Vice President na lang po ang talagang kailangan nilang pabagsakin para po pagharian na nila ang bansa. Kontrolin na nila ang bansa. Di po ba? Kontrolin nila ang mga Pilipino. Kontrolin nila ang pera ng bansa. At wala na pong magiging oposisyon sa kanila. Tanging ang Vice President na lang po ang nagiging oposisyon sa kanila.
at nagsasabi ng katotohanan. Sana meron po tayong natitira pa na katulad ng Vice President na marunong tumayo sa katotohanan ng mga congressman at mga senador na supilin po ang kasamaan. Ang kasamaan po ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng pinaka-worst, pinaka-bulok, at pinaka-kurap na speaker umano sa kasaysayan ng bansa. Ngayon lang po. Pero, sinusuportahan pa ng kanyang pinsan. Diyan ka magtataka. Kung sinusuportahan ng pinsan ng pinaka-worst, pinaka-kurap, at pinaka-raten na speaker sa kasaysayan ng bansa umano, bakit 100% pa rin ang suporta ng Pangulo dito? Bakit kaya? Dahil magkakasabwat kaya sila umano? Nagtatanong lang po. Ito po ang dapat imbestigahan, hindi ang Vice President. Mga hindi po marunong ito sumunod sa batas. Nagdesisyon na ang Korte Suprema. Majority vote ng mga ating kataas-taasang mga justices. Pero pagdating sa speaker, kailangan pa nilang mag-file ng motion para katigan pa sila. Katigan pa sila, mga kababayan. Katigan pa sila ng Korte Suprema para mabaliktad daw po ang desisyon ng Korte at pumabor po sa mga magnanakaw. Gustong-gusto po kasi ng mga magnanakaw sa ating bansa na sila po ang papaboran ng batas. Mga kababayan, ganyan po sila katitindi. Dahil napakarami na po kasing pera ang inubos yata nila umano, mga kababayan, para po sa pagpapabagsak itong sinasabing issue na putok po na pinag-uusapan yung kanilang Oplan Horus. Totoo po ba kaya yan? Yung Oplan Horus, nauubusan mo ng trilyon ang budget para mapabagsak mo? Itong mga hadlang na kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila, mga kababayan. Tingnan po natin. Abangan po natin mga kababayan kung ang Korte Suprema ay kaya po nilang baliktarin ang desisyon. Tingnan po natin kung kaya po nilang suhulan ang Korte Suprema katulad po ng ginagawa nila sa mga congressman na napapirma nila ayon mismo kay Congressman Toby Tiangco. Si Toby Tiangco ang nagpatotoo na kailangan, kung gusto mo magkaroon ng 150 million umano, ay pumirma ka sa impeachment ng Vice President. Ganyan po sila katitino at ganyan po sila maglustay ng pera. Puro silang nakikinabang. Sana po mga kababayan ay imbestigahan po ito. Hindi po ang dapat ay imbestigahan ng Vice President sa korupsyon. Sana po tumayo po rito si Senator Marcoleta. Alam po ni Senator Marcoleta ang totoo pong nangyayari dahil galing po siya sa Kongreso. Alam niya po kung sino talaga ang korap dyan. Kung sino po talaga ang korap, ang hari ng mga korupsyon sa Kongreso. Alam po ni Senator Marcoleta yan dahil nahandyan po siya ng napakahabang panahon. Ngayon po, kayang-kaya niya po sana imbestigahan yan. Imbestigahan po sana ni Senator Marcoleta yan. Ito pong napakalaking issue. Lalong-lalo po ang ginagawa nilang budgeting. Yung 2025 national budget na isang damukal, alam po nila Senator Marcoleta yan. Pagtulong-tulungan po sana nila yan. Nila Senator Bato, Senator Go, si Senator Padilla. Di ba? Para po mailabas ang katotohanan at maparusahan ang tunay na magnanakaw. Yung tunay na tambaluslos na sugapat, gahaman umano sa pera ng bayan. Kasama pa yata ang kanyang pinsan na kinukonsinte ang kanilang korupsyon umano. At dito po, masusubukan po natin ang Korte Suprema, mga kababayan. Masusubukan po natin ang Korte Suprema kung kayang-kaya pong baliktarin ng tinatawag na tambaluslos ng House of Representatives ang desisyong nauna. Tingnan po natin kung babaliin po at papaboran po ng Korte Suprema itong mga kabalbalan at kapalpakan at pamumulitika ng House of Representatives, mga kabayan, at iilan-ilang mga senador na gustong-gustong ma-impeach ang Vice President dahil po
yung sinasabi ng Oplan Horus at mismong sinasabi po ng Amy Marcos, Senadora, ay ayon din sa kanya. Ginagastusan po ng napakaraming pera yan, mga kababayan, sa pangunguna po ng House of Representatives. Kailangan po imbestigahan yan. Sana po, meron po tumayo. Napakarami pong pera ang nasayang. Wala pong ipinakikitang malalaking proyekto. Nakautang po sila. Sila po'y umutang na mahigit 5 trillion. Dagdag utang po sa ating bansa. At sinasabi nila, dadalhin daw po sa mga proyekto ang inutang natin. Nasaan kaya ito? Dapat pong masilip ito. Dahil sila po ang mga nag-aproba nito. Ang Kongreso, Senado at Pangulo. Dapat pong masilip ito. Kakarampot yung binibintang nila sa Vice President para sa sinasabi ng impeachment na mismo ang COA. Ang COA ay walang sinasabi na korupsyon at pinupuri pa ng COA ang Vice President sa kapaggamit at maayos na paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Pero pagdating po rito sa mga namumulitika, dahil nga may sarili silang agenda, hindi po papayag. Lalo po ngayon, gawa na naman po at gagawin na naman po nila ang pondo ng 2026. Hindi natin alam na pwede po nilang gawin na ponduhan na naman ang pagpapabagsak sa Vice President. Lagyan na naman nila na extraordinary na kukunin po sa pera ng taong bayan. Yan po ang nakakalungkot. Dahil po, pinamimihasa nila, wala pong bumabatikos at walang nag-iimbestiga. Mismo dito sa tinatawag na tambaluslos. Hinahayaan lang po nila na maghari ang kasamaan at maghari ang mga magnanakaw sa ating bansa. Grabe po ang mga politiko natin ngayon. Wala pong mga yagballs, walang mga bayag, at walang mga paninindigan. Puro nababayaran at natatapalan ng pera ang mga ito. Sino pa kaya ang magiging kakampi ng taong bayan? Pati po ang men in uniform natin ay wala rin po tayong nakikitang ingay sa kanila. Dahil priority po ba sila? Lagi rin ba silang priority na tinatawag na tambaluslos ng Vice President? Kaya gigil na gigil po sa impeachment. Sana po, ang natitira na lang po nating kakampi at may piring ang batas at wala pong kinikilingan ang Korte Suprema. Sana po sa pagkakataong ito, nakapag-desisyon na po kayo, Korte Suprema, at tinalaga nyo na talagang napakaraming labag sa konstitusyon ang ginawa ng House of Representatives. Ngayon, kung babaliktarin nyo po ang una nyong desisyon, ano na lang po ang sasabihin sa inyo, Korte Suprema ng taong bayan? Nasuhulan kayo? Nabayaran kayo? Ng tinatawag na tambaluslos, na kontrolado ang budget, ang pera ng taong bayan? Huwag naman po sana. Tumayo naman po sana kayo sa tama at ang batas po sana ang masunod. Mga kababayan, napakarami pong anomalya na dapat imbestigahan yan, House of Representatives. Napakaraming pera ang nawala, nasayang, naibulsa lang nila. Nakakalungkot po mga tambay. Kaya nga po yung isa po sa social media, yung ginagawa po ng AI, yung mga AI, meron po silang pinalabas dyan eh. Ito po'y patama po ito sa mga hindi sumusunod sa batas. Yung mga gumagawa ng batas at hindi sumusunod sa batas. Pagka po pumapabor sa kanilang desisyon, kahit mali, ay tanggap na tanggap po nila. Pero pagka mali at hindi pabor sa kanilang desisyon, galit na galit pa sila. Pero mali, alam nilang mali. Pakinggan po natin itong AI. Yung AI po ng mga mambabatas. Pakinggan po natin ito. Di ba nung araw sinabi ko? Noong Senado ang nagsabing unconstitutional ang impeachment, nag-iiyakan kayo. Ngayong Korte Suprema na mismo, ayaw nyo pa rin tanggapin. So kailan ba valid ang batas? Kapag laban lang sa mga Duterte. Gusto nyo ng rule of law, pero kayo ang unang lumalabag basta hindi pabor sa inyo. Para saan pa at may Supreme Court kung kayo lang din naman pala ang dapat masunod? Nangigigil ako sa inyo eh. Nakita niyo po yung mga tambay. Patama po sa kanila yun eh. Aanin mo pa ang Korte Suprema kung kayo rin ang gusto nyong masunod. Itong mga korap na mga politiko. Di po ba? Ano pa silbi ng Korte Suprema?
kung mga politikong korap at may mga sariling interest lang ang masusunod sa batas. Di po ba? Ano pa silbi? Di po ba? Kaya kasi nga, nagkaroon tayo ng gobyerno. Nagkaroon po kasi tayo ng gobyerno ngayon na tinatawag nila na weak at tinatawag din nila umano na may bisyo na pulburon at coke sumisinghot. Yan po. Kaya po ganyan po nangyari sa ating bansa. Talamak na talamak ang korupsyon para lang po mapagtakpan ang issue ng korupsyon sa pangunguna ng tambaluslos na tinatawag ng Vice President umano. Kailangan nila dalhin ang issue sa mga Duterte. Sa mga Duterte nila ibibintang lahat ang mga pinagagawa nilang mga isang damukal at napakalalaking korupsyon. Billion-billion, trillion-trillion umano. Pagka sinuma mo, sila ang merong karga-arga nito. Pero kailangan po isisi ito. Isisi gamit ng mainstream media at dalhin ang issue sa mga kaalyado ng mga Duterte at sa mga Duterte para po pagtakpan ang isang damukal na 3 taon nilang korupsyon. Sana po gumising na po. Gumising na po ang natitira nating mga kababayan, lalong-lalo may mga paninindigan at mga men in uniform natin. Sana po meron pa tayong natitirang mga men in uniform na handang ipaglaban ng bansa, ang bayan, ang Pilipino sa ganitong klaseng gobyerno na puro pera lang po. Ang kanilang hangarin at pinaglilingkuran ay ang ating pera. Hindi po ang ating bansa na lugmok sa kahirapan, baon na baon sa utang, bagsak ang ekonomiya. Pero sila, nagtatamasa po sila ng limpak-limpak na kayamanan na galing umano sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Yan mismo sinasabi ng utak umano na korupsyon. Mahiya naman kayo. Ang kakapal na mga pagmumukha ninyo. Mahiya naman kayo umano. Ayon mismo sa nagsabi niyan, makakapal ang mga pagmumukha ninyo. Mahiya naman kayo, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang ating komento sa pinaka-worst, pinaka-corrupt, pinaka-raten at pinaka-bulok na speaker umano sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang speaker sa kasaysayan ng ating bansa. Mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga biyaya na pinagkakalupo ninyo. Shoutout po at thank you po kina Gay at Gay, Shena at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, at si Eric Hersio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong tulong at biyaya. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po, lagi ko pong binabanggit. Sama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte. Syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan. At syempre po, malagpasan niya po ang kanyang pinagdadaanan, pahirap at grabing pamumulitika ng administrasyon po na kanya pong tinulungan, mga kabayan. Sana po malagpasan po ni dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa panalangin at dasal. At muli po mga tambay, paalam po muna, ingat-ingat din po tayo mga kababayan at magdasal po sa ating kaligtasan. Paalam, bye-bye.